Mag-introduce na naman ako ng ibang klase ng patigas na ginagawa ko sa mga Pilipiniana. So, kung wala ka pang molder na nagawa, tapos nakagawa ka na sa main sleeve na Pilipiniana, so ang gagawin mo lang, ilapat mo lang dun sa patigas na ilalagay mo, tapos dun ka na mag-shape. Dapat stable yung pagkahawak, tapos guhitan ng tailor chalk para hindi naman mantsahan yung tela. So, tailor chalk lang, wag yung pang markings na maka-mantsa sa tela. Ang pangalan ng patigas na ginagamit ko dito ay Steiner. So, sinubukan ko siyang hanapin sa Orange app, kaso hindi ko pa siya nakita. Titingnan ko pa kung ano yung pangalan nito sa Orange app, kasi dito kasi sa amin ang tawag nito ay Steiner. Ginagawa siyang patigas din sa mga bag. Yung materials niya is para siyang cartoon na parang basta matigas siya sa actual na pero kaya lang din siyang gupitin sa scissor. Pero hindi siya kayang tablan sa tahi ng machine. So, ang advice ko sa inyo dito, huwag nyo siyang yung permanent na patigas. Dapat detachable lang din siya, tulad nung ginagamit natin na pang patigas din sa bag na ini-introduce ko yung plastic. Kasi madali lang itong masisira kung masyado siyang nababad sa tubig na mga ilang oras. Pagkatapos siyang ma-shape, yung maputol, subukan natin siyang ipasok sa ilalim kung sakto ba siya or masyadong malaki. Kung malaki, bawasan natin siya ng kunti sa may pinakadulo. So, hanggang ma-fit natin siya. At aside sa side, sa taas din niya, tingnan natin kung sakto lang siyang maipasok. Pero kung mas mahaba siya, dapat bawasan din natin yan. Ayusin lang natin sa pagpasok na may center, hindi siya magiging tabingi. So, hilahin natin siya, papasok hanggat may flat siya doon sa ilalim. So, kung lalagpas talaga siyang height, so, bawasan natin yan. Pero kung sakto lang din, okay na, hindi na bawasan. So, yan, kahit anong pilit kong ihila sa pailalim, maglagpas talaga yung patigas. So, ang gagawin natin yan, kunin natin uli bago natin siya bawasan. Kasi kung dyan natin bawasan na isinusuot, baka cut natin yung tela. So, markings natin yung ibabawas, saka natin gupitin. Kung makita din natin na medyo tight pa yung pagkasuot, so bawasan na natin ng kunti. Kunti na lang. Kasi nasuot naman yun kanina, kulang lang siya ng medyo maluwag-luwag kunti para hindi naman siya masira yung tela kapag naipasok na siya. Then pagkatapos natin siyang bawasan, tapos magupit yung mga extra, isukat natin siya uli. Ipasok natin uli, tapos i-flat para ma-sure natin na sakto siya at fitted na dun sa ilalim. Siguraduhin natin na dapat naka-fold yung pocket niya, hindi siya lumalagpas para secured yung patigas sa ilalim. So, pagka na-sure na natin na tama, so, pwede na natin siyang lagyan ng markings para sa stopper. So, pagkatapos siyang may pasok, mag-markings tayo. So, ito yung markings natin kung saan siya banda. Diyan. So, diyan siya banda. So, markings tayo dyan. Pero antahin natin dito lang mga half inch bago dito sa markings. Dito rin sa kabila. Kasi dapat ang open is dito lang banda para kapag sinuot hindi siya
malip sa labas. Ganyan. So, dapat may stopper siya dito sa loob. So, tanggalin muna natin siya.